Oh. Eto pa mga kababayan. Dahil nga po nagwawala na itong mga to, dahil pinag-usapan kanina, binabanggit ni Maharlika, yung tarugs. Yung tarugo daw ni Digong mga kababayan ay ikinalat o kalat na sa social media dahil ikinalat daw nitong si Jasmine Igan. Pero sino nga ba talaga ang nagkalat mga kababayan? Oh. Kaya itong si Maharlika ay nagwawala. Eto, pakinggan natin. Nagbayad na ng retainers ng lawyer's fee? Dadali! Umatras kayo? Bakit kayo umatras? Dadali! Ikaw naman, Maharlika, oh. Hindi ka, mamaya ka na. Ito muna. Okay? Nilalako mo ang private. Okay? Ang private ni Pangulong Duterte. Bastos ka. Walang matinong babae. Walang matinong kung girlfriend man, asawa man, o tao. Walang matino na ilalako ang private ni Pangulong Duterte. Yan po ang ginagawa ni Alpotera. Tarantada ka. Sa totoo, alam na ng pamilyang Duterte ang ginagawa mo. O sinong pamilya yan? Yung pamilyang una o yung pamilyang umepal lang? Kasi parang tingin ko, 'di ba, binanggit ko na kanina sino magkakampi. Mga kababayan, magkakampi si Kitty, Maharlika, Edwin Hamora, etong si Harry Roque. 'Di ba? Secret kakampi, Bongo. O, dito sa kabila, mga kababayan, ay isama po natin pala sa kanila si Hanilet. O, sa kabila naman, si Girlie Balaba, magkakampi, si Sara Duterte, si Baste, o, kakampi nila si Jasmine Igan. Sino pa, mga kababayan? Si Crisette, si Trixie, si Kokolokoy, si Joey. Oy! Kasi daw, sabi ni Maharlika, si Joey, si Trixie, ay nakakatanggap daw. Ang ginawa mo. Para matapos na ang kahababuyan mo. Yes, censored. Censored. Kailangan ko lang ayusin yung word ko. Inilalako ni Alpotera ang censored, ang private na buhay o hindi buhay ni Pangulong Duterte. Sino ba nakapanood niyan? Hindi ko kasi nakuha eh. Ayaw ko ipalabas dito kaya hindi ko hinanap. Ano ba itsura, mga kababayan? Mala Robin ba? Gadasili din? Tumatayo pa ba yon? Pero real talk hindi po yung ethics ang pinag-uusapan talaga dito. Tingin ko iba eh. Duterte, kaya po ako galit na galit sa babaeng niyang Alpotera na yan. Hayop yan. Si Tio Moreno pa pala kasama nila. Diba? Kasama ng grupo ni BP Sara. Kaaway niya sila Maharlika. Pinakita niya sa kanyang mga gadget, sa kanyang mga laptop, ganyan niya babuyin ang Pangulong Duterte. Now ngayon, sino? Tama ba? Kung kayo ay Duterte supporter, walang kalaban-laban ang Pangulong Duterte. Iba-ibang setup, mayroong sa CR, may sa kama, may kung ano-ano. Iyaya ka nga, di ba? Hindi, sabi ni Nilo Pahulas, Sir, bakit hindi nasama si Garma dyan, sir? Tapos na po ang yugto at kabanata ng buhay nila ni Garma. Iba na ngayon ang pinag-uusapan, guys. Dahil ang Pangulong Duterte, matanda na. May video pa daw, Mami Peng, totoo. May video daw at talagang kalat na daw. Sabi kanina dito sa nakita ko sa comment section, ay pinalabas daw ni Maharlika dyan sa kanyang live stream. Kasi, eto daw video, ay pinakita lang naman ni Jessie or Jasmine Igan, mga kababayan, through yung through Messenger.
So, ibig sabihin, private conversation. Okay? Hindi po pinakalat yon. Kasi, mayroon naman tayong, tawag dito, mayroon naman tayong anti-red tape na tinatawag. So, kapag ito ay private conversation between the two, mga kababayan, ito po ay nangangahulugan na kung ikaw ay hindi pinayagan na ito ay i-publish po sa iba or ipasa sa iba, so, yung nagpasa, ito po ay meron siyang tawag dito. Hindi po siya, ang alam ko meron siyang protection. At ito nga ay, sabi ko nga sa inyo, anti-red tape, 'di ba? Pero kapag halimbawa ito ay GC at ipinakalat mo diyan, nag-send ka ng video, ng picture, iyan ay public na. Ngayon ang nangyari dito, sabi ni Maharlika, yung girly daw o si Jasmine Iga na nagpakalat. Pero sa kanyang pagkakasabi, through messenger. Pero siya, mga kababayan, si Maharlika, eto tingnan nyo kung sino ang totoong nagsisinungaling at sino ang nagsasabi ng totoo. Sino ba talaga nagpakalat? Kasi dito sa video ni Maharlika, daw, di umano hindi ko napanood, pero sinabi doon, bakit pinakita mo pa sa video mo? Parang ikaw ang nagpakalat. Kasi si Jasmine Igan, doon lang naman sa messenger niya isinend. 'Di ba? It is a conversation between the two person or two people. Pero ikaw, sa social media. So, sino may kasalanan? Matanda na po yung Pangulong Duterte. Nakita naman siguro, ina-assist na 80 years old eh. Mm-hmm. Yan ang puno. Anti-war tapping at red tape. Tama ba? Ultratito. War tapping at red tape. Magkasama ba yon? Pero tama ka, war tapping. Mali ako. Red tape ata sa video. Dulo. Tama ba ako? Kung bakit kumulo ang dugo ko sa hinayupak na to, sino siya? Sino ang nag-utos sa kanya? Nilalako niya, binenta ba niya, pinagkaperahan niya? Former president to. Hindi lang to boyfriend mo next door. Mali pala ako. Sorry guys. Anti-war tapping. Tama si Ultratito. Thank you so much. Red tape pala. Iba pala yon guys. Yes. Kawawa si Pangulong Duterte at pinapalabas ngayon ng Team Opo, tama. Nabasa ko po. Joel Balibiran. Eto, nandito nga po. Sabi dito, the Anti-Red Tape Act, ARTA, official known as the Act Promoting Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery. Salamat po kay Ultratito Nakita ko kaagad, buti na lang. Na they're okay with the Duterte. Hindi kayo aawahin ni Inday. Walang ganon. So yung mga private moments ni Pangulong Duterte po na yun ay para sa private yun eh. In-invade ni Alpotera, meron sa CR, meron sa kung saan-saan na ipinakita sa amin. Kasi ganito yan. Siyempre mga kababayan, base sa aking pananaw this is my own opinion. Ma'am Susan Sigawa, salamat po. Mga kababayan, unang-una, sabi mo magkakaibang pwesto. 'Di ba? Hindi lang isang beses. Kung personal aid niya ito, mga kababayan, maaring hindi kaya ito ay at sinasabi ninyo na sila ay mayroong romantic 'di ba? May romantic ano ba tawag dito? Relationship. So possible na kanya lang talaga 'yon. Or at minsan alam naman natin, for some reason mga kababayan, 'di ba, ang isang tao kahit tayo may mag-boyfriend, mag-girlfriend, minsan, ang nangyayari, yabangan. Kinukwento mo si boyfriend, kinukwento mo si girlfriend dun sa kausap mo, sa friend mo. So ngayon, privacy pa rin yun. Kasi sila nga lang yung nag-uusap dun sa messenger. Kaya lang, ang problema ngayon, ikaw. Tila ikaw yung nagpakalat eh. Ipinakita mo pa daw sa live mo, anak ng baka. Ganyan kababoy ang babaeng ito na nagpapanggap na siya ay mahal ng pamilyang Duterte. Pinipicturan niya ang mga bagay na hindi dapat picturan. Ipinagkakalat niya sa kanyang mga amiga, pinapakita niya, may witness ako dyan. Ganito lang, ano dyan, kung may witness ka pala, tampahan nyo ng kaso. Dami nyong dakdak eh. Sa ngayon kasi nangyayari sa atin, mga kababayan, bago aksyonan,
social media muna. 'Di ba? Pagkakitaan muna natin. O bago natin kasuhan. Or sometimes, anak ng tinapa, binakbakan na ng todo sa social media. At the end of the day, wala namang ano tawag doon? Wala namang kaso. 'Di ba? Pinaingay lang kasi alam natin, pera-pera. Nabanggit ko na rin ang pangalan. Di ba, Grace? Sabihin mo kung nagsisinungaling. Oy, anti-voyeurism daw. Sabi naman ng iba, o bahala kayo dyan kung ano talaga yon. Guys, pero tingnan ko nga yung anti-voyeurism law. Kasi ngayon ko lang talaga napakinggan to. Kaya hindi ako makapag-comment eh. Diba, ano ba talaga ang tama? Anti-voyeurism or yung isa, wiretapping? Oh, video. Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Hindi, kasi audio yung anti-wiretapping kanina, di ba? Eh, wala naman palang audio doon. Tama naman pala itong si ano. Tama naman kayo, dapat anti-voyeurism law pala dapat. This law specifically criminalizes the unauthorized taking, copying, or distribution of image or videos of a person's private area or sexual act without their consent. Ang problema niyan, mga kababayan, ito kasi ang magiging ano niyan, ito ang magiging pinakamalaking katanungan dyan. Ito ba talaga ay hindi binigyan ng consent ni Pangulong Duterte? Eh baka naman binigyan niya ng consent, sige kuhanan mo ako. De kung sila ay mayroong tinatawag na romantic relationship, it is the mga kababayan, kumbaga para sa akin, ito ay usapan ng dalawang magpartner. 'Di ba? Totoo naman eh. Huwag kayo magpaka-ipokrito. Lahat tayo gumagawa ng ganyan dati. Oy, kasama ka pala, GP ha? Hindi totoo naman eh. Aminin, 'di ba? Nung panahon na talagang kasagsagan mo pa. Oh. Nagsisave ka pa niyan sa cellphone mo kahit yung cellphone mo ay lumang-luma na. Anyway, salamat po ha. Anti-voyeurism law pala dapat. Hindi yung anti-wiretapping. Sa wiretapping, again mga kababayan, sa pagkakabasa ko ngayon, naiintindihan ko naman yung sa wiretapping, it is on audio. Okay? Yung pag-uusap, kagaya nung Hello Garci. Hello Garci. Diba? Yun sa anti-wiretapping. So tama rin yung nagsabi dito na anti-voyeurism law talaga dapat. Si Mami Peng nagmumura na dito. Tanginang yan. Uy! Pornhub. Hindi totoo yun. Kahit nung kabataan, kami nga ng misis ko eh. Nagsisave kami niyan dati. Di ba? Picture lang. Grabe naman kayo. Hindi. Pero meron din gumagawa ng video. Kaya nga marami dati. Di ba? Nagsisave yung magpartner ng video. Tapos na nakawan. Ayun, viral. Di ba? Hindi lang ikaw ang witness ko. May kasama ako. Nasa table tayo. Ganyan kababoy ang babaeng ito. Dapat nga kasuhan yung hayop na to. Kasuhan nyo! Kasuhan nyo! Antayin ko yung kaso. Baka mamaya hanggang sa vlog lang yan, maharli ka. Baka naman gusto mo rin majumabit kay Digong. Ano ang nag-uutos sa babae yan para guluhin ang buhay ng mga Duterte? Hindi yan totoo. Di ba? Hindi yan to. Yes, mga palangga. Privacy yan. Hindi mo dapat ilalako ang mga private moments. Hindi, kasi from the word ilalako, ayun pinagkapirahan. Diba? Ipapasa sa Pornhub. Yun yung pinagkapirahan. Or ibibenta mo ito, mga kababayan, para ikaw ay kumita. Pero ito, sabi ko nga minsan payabangan sa inuman. Eto, nakuha ko si ganito. Eto, girlfriend ko tong si ganito, nakuha ko. Diba? Minsan sa mga babae, may ganyan din, girly talk. Or girls talk. Diba? May usapan, hoy, ako nga kala nyo, boyfriend ko si ganito. Siguro magulat sila. Boyfriend ko si Pangulong Duterte. Paano mo napatunayan? Ito nga,
Nakita mo to? At hindi lang yan isa ha, madami yan. Oh, dinadaan ko lang sa biro pero totoo yun. May mga ganun talaga in reality. Elderly abuse, tama, sabi ni Cat Lover Lady. Elderly abuse yan. Elderly abuse daw. Diyos ko. Mga kababayan. Sa libog nun ni Digong, nangahawak nga ng kipay ng ng katulong. Elderly abuse, baka gusto naman. Sabi nga nila may manggagamit at may handang magpagamit. Ganon po kahayop yung babaeng niya. Ang pagpapanggap niya na siya ay nandiyan dyan. Sabi na andyan pa, 2016 daw, andyan siya kay Pangulong Duterte. Maraming ganyan, 2016, ganyan-ganyan. Pero may ulterior motives, may vested interest. Ano ang vested interest ni Alpotera para i-capture ang mga private moments ni Pangulong Duterte at ilalako niya? Yeah, Roy Perez, bakit pumayag si Fentanyl? Dalawa lang naman sagot ko dyan. Either gusto niya, mga kababayan, or mga kababayan, ito ay may pahintulot niya. Dagdagan natin ang pangatlo. Baka naman ay mga kababayan, sabi either gusto niya, may pahintulot niya. Ano yung pangatlo? Baka naman sila mga kababayan ay magjuwa. Oh, di ba? Oh, mahirap kayang picture, hindi naman siguro bulag si Pangulong Duterte. Tinutok sa kanya yung camera, hindi niya nakita. Sa libog ng matanda na yun eh. Sa totoo lang. Di ba? Sa libog ng matanda na yun. Kahit nga katulong pinapatulan. Oy, no offense sa mga katulong ha. Hindi ko po kayo binabanatan. Si Digong po, na napakabastos. Diba nakita naman natin sa video, yung isang katulong nila ahawakan sa kanyang kipay. Oh. So sa palagay nyo, si Tatay Digong magpapaisa? Baka siya ang nakaisa, kaya inisahan din siya. Ay, naka-live si Harry Roque. Makita nga mamaya. Ano kayang pinapakita ni Harry Roque? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Meron pa nga siyang ganyan, ipinakita na yun, nandun yung tattoo ni Pangulo dati. Oh, ma'am, sabi niya, ayan, dyan yung, yung... Hindi kasi ako, nagtataka nga ako, tama po kayo. Bakit si Maharlika ang, dito, ang nag-iingay? Siya ba ang tunay na asawa? Yung tunay nga na asawa o yung tunay na pamilya. Sila Sara hindi nga nagsasalita. Sabi pa nga ni Baste, mga kababayan, ayaw ko sa lahat yung dakdak ng nonsense. Oh. Masusok, masusuka ka sa kababuyan ni Alpotera. Invasion of privacy, yes. And I hope may kalalagyan tong babaeng ito. Oh. Ayop talaga yan. Unang-una, sabi ko nga, balikan nyo na lang yung mga pangyayari. Sino ang kasabwat niya sa Bangag Administration, sa mga police? Siyempre, may mga kakilala yan, di ba? Bakit siya nakapasok kumpara kay Inday Sara Duterte? Nakapasok pa siya doon. Imagine mo yung mga anak. Di ba? Hindi pinapasok, siya nandoon. Tingnan nga natin mga kababayan, ano ba ang trabaho talaga ni Jasmine Egan? Aha. Pero ang ganda talaga nito, guys. Talagang grabe ang ganda nito. Wait lang tingnan ko lang kung ano yung nito. Work nito ni Jasmine Egan. Ang alam lang natin, aid, di ba? Aid dati ni Digong. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin dito. Sabi ng Sunstar, an exemplary public servant. Bacolenia Jasmine O. Egan, Presidential Protocol Director II of the Office of
Wala, nawala. Nawala, grabe naman yan. Of the president was bestowed with the Order of Lapu-Lapu by no less than President Rodrigo Duterte in rites held at the Malacanang Palace recently. The Order of Lapu-Lapu, particularly the rank of Kamagi, is conferred. Wala, hindi nakana dito. Aha. Wala, hindi nakaano dito kung ano yung kanya talagang designated na trabaho. Kaya hindi ko po ma-justify kung bakit yung sinasabi ni Maharlika, etong si Jasmine Egan ay nakapasok doon sa Villamor Air Base. Ito yung sinasabi niya na yun, oh, na nag-iingay siya. Naalala nyo? Si Inday Sara, na abogado ni PRRD. O ano na? Anak pa ni PRRD yan. Vice President. Is the second to the highest, di ba? Leader ng bansa. Vice President. Hindi siya nakapasok. Okay? Hindi siya nakapasok doon sa Villamor Air Base. Pero bakit? Ito yung tanong, okay, ng informante natin. Bakit itong si Alpotera nakapasok doon sa Villamor Air Base at nag-abot ng Rosario? Nakita ninyo? Ngayon, bakit si Alpotera, ang sabi niya kasi protocol eclabush, di ba? Ganon. Ganito mga dramatization. Pero wala siya doon sa loob ng bus, hindi siya kasama. Ayon sa ating informante, wala din siya doon sa loob ng holding area. So yan ngayon ang tatanong natin, kung si Vice President Inday Sara na anak hindi pinapasok ng mga buwaka ng ina, katulad ni Torre, okay? Pagdugtong-dugtongin niyo yung dance. Bakit si Alpotera nakapasok doon na isang yaya? Yun ang ano niya eh. Yun ang role niya doon, yaya. Unang-una kasi hindi naman nagpunta si BP Sara doon. Late na siya pumunta. I mean, yun pagsasalita niya, mga kababayan, hinahanap ko, wala talaga, hindi nagpunta si BP Sara doon eh. Nagsalita lang siya right after na si Digong ay na-deliver na ata doon sa ano, sa dahig. Wala man niyang alam, boba yan, nakausap ko. Yung mga pinopost niya is either AI o may nagsusulat sa kanya. So hindi siya... Yes, alam ko po, private nurse siya. Kaya lang, mga kababayan, ang gusto ko pang malaman ay right after siya maging private nurse ni Digong. Okay? Kasi sabi ni Maharlika, ano daw eh, previous private nurse. So, ibig sabihin hindi na. 'Di ba? Or currently, siya pa rin ba ang private nurse ni Digong? Kasi yun yung mga katanungan na hindi ko mahanap kanina eh. Siya ba ay nananatili na private nurse ni Digong kaya siya kasama doon sa dahig? O kung hindi na siya currently private nurse ni Digong, ano naman ang kanyang trabaho? Bakit nakakasama pa rin siya? Ganon yung mga katanungan. Pero mamaya, titingnan, susubukan ko na makita yan. Katalino, boba, walang personality, dawin na magsalita, makakipay lang ang puhunan. Okay? Now what? Kipay lang daw ang puhunan. Grabe naman. Ay, parang ang alam ko may ganon si Cathy Binag. Oh. Ang question, paano nangyari? Ang question niya ngayon, sino anong pangalan nun? Sa grupo ni Torre. Sino sa grupo ni Torre ang nagpapasok kay Alpotera para mag-abot-abot ng Rosario? Yan ang malaking tanong. Yan, hindi ko yan masasagot. Kayo ang magsasagot niyan. Bakit si Inday Sara ngayon? Okay? Si Inday Sara, nung March 11, hindi pinapasok. Meron niyang sinabi dito. Ang sabi ni Torre. Balikan natin yung mga events. Okay. Ang sabi nga dito, hindi yan. Okay, Torre. Okay, Inday Sara, ano na ba yun? Okay. Inday Sara. Okay, dito ba? Dahil lang, hanapin ko lang yung article, naka-ready na yung kanina. Here we go. Dumating si Vice President Sara Duterte sa Gate 1 ng Villamor Air Base. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. PNP ang in charge. Gabi na yan. Nung dumating siya.
Hindi yan umaga. Umaga po siya dumating sa Pilipinas, tapos gabi na siya pumunta sa Villamor Air Base. Paalis na si Digong. At siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok Aha. at hindi pumasok. Kausap namin. Ang tayo sabi ni Day, ang PNP ang nagde-decide kung sino ang pwede pumasok at hindi pumasok. Hindi pwede papasukin. Ang aming ICC lawyer and sinabi niya, this has never happened before. At sinabi niya na it's craziness. Okay, balikan nyo lang issue na yan. Yun lang yung tanong ko sa inyo. Sino? Kung hindi kasama si Alpotera from the airport, kasi ang kasama ni Pangulong Duterte, pamilya niya lang. Sino yung pamilya? Si Hanilet, si Kitty, at yung mga abogado. Ngayon, ang pinapalabas ngayon ng grupo ni Alpotera, single daw si PRRD. Oh! Huwag muna tayong tumalon doon sa single. Oh, bakit ayaw mong talunan doon? Ako kaya ko sagutin. Pag sinabi nila single si Digong, hindi naman talaga sila kasal ni ni Hanilet. 'Di ba? Divorce sila ni Elizabeth Zimmerman. Dahil nga nang bubugbog daw si Digong. Hindi naman sila kasal ni Hanilet. So, ano ibig sabihin nun? Single. Pwede mo bang sabihin na yun ay mga kababayan na married, hindi naman sila kasal. Alam naman natin na third party lang si Hanilet noon. Oh. Okay? Huwag mo na tayong sulat ko lang para hindi ko makalimutan. Kasi you have to use your mind here, darling. Mhm. Ngayon, ang tanong natin, sino ang nagpapasok kay Alpotera? Bakit si Inday Sara hindi pinapasok ni Torre? At ng mga pulis, nagigil kay Pangulong Duterte na dalhin sa daig. Hindi na nakita si Alpotera kung siya ay yaya o protocol eclabush. Ito masasabi ko kay Maharlika, no? Puputulin ko na dyan, marami nabubuisit na dito. Sabi niya, paano nakapasok doon si Alpotera? Mga kababayan, jutang ewan ka pala eh. Muntik na ako mapamura. Kala ko ba may puting ahas ka doon sa Malacanang? Bakit hindi mo maitanong doon sa Malacanang, sino ang nagpapasok dito kay Alpotera na sinasabi mo doon sa Villamor Air Base, nakapagbigay pa ng rosaryo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at base pa sa picture, kasama pa siya sa eroplano. Oh. Sige nga. Oh. Dito napapatunayan na wala ka talagang puting ahas. Sabi ni Jem, ang sarap talaga sampalin ng batuta si Maharlika. Sabi naman ni Nessie, nurse siya kasi ni Digonio. O pwede kong kunin to, nurse naman talaga siya ni Digong, private nurse siya. Kaya lang kasi ang katanungan, walang nakalagay sa FB, sa Google, na sinasabi dito na hanggang ngayon ba ay siya ay nurse, private nurse pa rin ni Digong. Wala akong makita guys talagang walang sinasabi doon kung kailan siya pumasok, hanggang ngayon ba ay consistent na siya ay nurse pa rin. Ang hirap, 'di ba? Wala kang mapagkunan ng iyong sasabihin or naratibo. Kaya maaring mali si Maharlika dito, maaring itong si Jasmine Egan ay nananatiling private nurse ni Digong. If that is the case, then mga kababayan, wala ka na. Wala ka na, Maharlika. Kapag siya ay nanatiling private nurse ni Digong Duterte, so therefore, ikaw ay luka-luka talaga. Kulang daw sa vitamin ang puting ahas niya, hindi nakapagsalita, no? Puting panting bulok, meron yan si luka-luka. Sabi ni Maylin Villamin Piatos Sarabosa, garampingat yan si Marlo. Garampang payo, kinana Japan. Diba? Ramdam ko na user din yang si Maharlika, ginagamit niya ang mga dutae para sumikat siya. Matagal na, guys. Matagal lang manga yan. Di ba, Ma'am Leticia? Ito naman ang pag-usapan natin. Iwanan na natin yan. Marami na nabubuisit. Mga kababayan. Pag-usapan naman natin.